Ang number 3 in my ranking is A Juror Number 2, which is your number 8. This is from Clint Eastwood. I am a fan of legal dramas. So, napanood ko na yung Lincoln Lawyer. My favorite TV show is The Good Wife. And pinapanood ko yung kay Glenn Close and kay Rose Byrne. Among other parang legal dramas. So, when I watched this one, sabi nga natin kanina, within the first 10 minutes, hooked ka na. And ang tagal na since nakapanood ako ng ganong klaseng pelikula. So for me, hindi ko alam kung limited lang yung exposure ko sa ganitong klaseng premise. That alone, yung unique premise na yun is a winner in my book na agad. So yeah, si Nicholas Hoult, yung may pangalan niya. And yung character work niya here, na may moral dilemma, na parang Casey Affleck sa Manchester by the Sea. And actually, pati yung mga jurors, meron silang kanya-kanyang storya and portrayal. Sobrang nagalingan ako sa performances nila. And to my surprise, Toni Collette, who is always good. Hindi siya yung... She's a star, but she's not the star in this film. So yeah, nirate ko to na mataas sa letterbox ko. And kasi the way the story unfolds, nag-provide siya ng series of opportunities para maintindihan natin yung karakter ni Justin, ni Nicholas Hoult. But ultimately, while we're going through that, magkakaroon din tayo ng final assessment kung ano yung judgment natin sa kanya. Not to parang make a pun about it kasi jurors, parang court drama. Anyway, yeah. So, of what kind of person Justin really is. So, for me, hindi siya masayang task kasi sobrang nag-root ako sa character niya in the beginning. But as the story progresses, mas naiintindihan ko, mas nag-form sa utak ko na, hindi. This guy is not good. Parang, ang takeaway ko here is everyone can be a good person until it becomes inconvenient. Alam mo yun? Kasi marami siyang opportunities after to come clean, do the right thing. Kasi may moral dilemma or morality dilemma. And ang point nun is, okay, what is the morally right thing to do or something? So yeah. So in the end, ang assessment ko kay Guy is, he is a coward. He reeks of entitlement. Feeling niya hindi mag-a-apply yung justice sa kanya. And ultimately, he is a killer. Alam mo yun? So, sobrang gusto ko siya. Tapos, ang only issue ko here would be, it could have used a little more subtlety in a few dialogues lang naman. Kasi feeling ko, it tries to aggressively appeal to emotion, to pathos, to get our sympathy, for us to sympathize with the characters. Or some characters. Pero feeling ko kung sinimplehan lang nila, gaya ng ginagawa nila sa ibang eksena, it would have been more convincing. Kasi may times na parang, nag-cringe na ako dun sa lines. Pero otherwise, a perfect film. Yeah. My third favorite film of 2024 is Flow. Pag napanood mo yung The Wild Robot, kasi silang dalawa yung palaging inaano. Pag napanood mo yung The Wild Robot, tapos napanood mo yung Flow, maiintindihan mo kung bakit ang daming mga tao na mas bet yung The Wild Robot because, again, of emotions, of emotional appeal. Sinabi ko sa isang post ko na parang The Wild Robot flows dahil may template. Flow flows smoothly kasi hindi mo alam kung saan kanya dadalhin. Tapos kapag dinala ka niya na sa dulo, parang ang heartwarming na, oh, fuck. Alam mo yun, parang what happens ang saya ng there journey. Ba? So, may great flood. Ang post-apocalyptic ng dating, basta tumatas yung flood. Ang tawag natin, yung Wild Robot, nag-start din siya sa tubig. Eto, tubig talaga lahat. So, may great flood. So, alam naman natin na ang cat ay very solitary. Sorry, hindi mo yun alam pala kasi hindi ka naman cat lover. Oy! Kaya hate kita eh. Anyway. I'm cat neutral. Gag. May ganun. Anyway. Go. So, the fact na ang solitary niya as an animal, as a species, wala siyang choice kundi sa isang bangka, makakahalubilo siya ng ibang animals na nag-survive sa Great Flood na yun. Okay. Ganun kasimple yung story niya.
hanggang nag-bond sila, hanggang makikita mo din yung hierarchy, though yung pusa kasi ang aggressive nun, diba? Parang ang territorial niya. So, nauna siya dun sa bangka, if I'm not mistaken. So, lahat ng umaangkas sa kanya, so to speak, dun, parang may angil siya agad. Okay, gumagano siya. Thank you for that. Anyway, and the Oscar goes to. Anyway, so yeah, literally nag-flow lang yung story from that, yung journey nila hanggang sa dulo. Okay. Na, yeah, spoiler alert, na wala na yung flood. Tapos, ang ganda lang ng pagkaka-end for me, na parang, parang okay, gets ko na kung bakit, alam mo yun, kung bakit ang daming naluloka sa film na to. It's from Latvia. Tama ba yung Latvia? Oh, okay. From Latvia. Nice. Tama ba yung pronunciation ko ng Latvia? Anyway, hindi mo mailalaban yung animation niya sa mga ginagawang shit ng Disney kasi Blender lang yung ginamit dito. Alam mo yun, parang ang cheap looking ng animation, kaya hindi ko rin to agad tinapos sa isang upuan eh. Parang after 10 minutes parang hindi ka sanay sa animation. Kasi sa ganung klaseng animation na parang okay, medyo artsy to, pero may sakit yata ako that day, so parang not today, honey. Parang nung binalikan ko na, inuna ko yung Wild Robot, tapos nag-flow ako. Parang okay po, na may something to na na-achieve na hindi na-achieve ng The Wild Robot. Which is yung ganun ka-seamless na flow, literally, ng kwento na parang ang simple ng nasa harapan mo, pero may mga tusok momentarily sa puso. Alam mo yun, so very highly recommended. With the way you're describing it, parang poetic yung, medyo poetic ba yung treatment here or hindi? Not necessarily. Hindi. Okay. As is eh. Parang nag-float lang talaga yung straightforward. Yes, okay. Parang tapos hanggang sa dulo, sila pa rin. Alam mo yun, parang sila pa rin. Tapos siguro, yung obvious... Tayo na mga hayop. Exactly. And yung obvious commentary na parang ang dami nating pagkakaiba. Pero at the end of the day, meron tayong common denominator, which is kahayupan. Alam mo, parang nakakatawa yung sinabi mo, pero yun eh, na parang tayo na lang naman talaga at the end of the day. Tayo na yung magtutulungan. May ganun siya. Tapos, though, hindi ko alam kung ang laking factor ng fact na cat lover ako, pero ang ganda ng use ng cat. Alam mo yung animation na to, parang aral na aral niya kung paano gumalaw yung pusa. Yun yung nakuha niya. Kahit hindi mo mailalaban yung quality ng animation sa iba nga. Yung nuances ng pusa, kuhang-kuha niya talaga. Ang cute anyway. So yeah, it's a very cute film na may tusok. Ang dami ng tusok. And mabigat siya sa loob minsan, and sineselebrate mo siya minsan din hanggang sa dulo, isa-celebrate mo siya, and it's very heartwarming na kasi di ba ngayon nandun tayo sa parang palagi tayo nag-explore ng mga pelikula na kailangan ko ng depth, kailangan ko ng lalim, ganun. Eto wala masyadong lalim, ang simple pero putang ina, ang ganda, ang ganda ng pagkakagawa. So yeah, congratulations. Alam mo, na-surprise ako sa top 5 mo merong dalawang animation. Or, paras tayo! Oh my God! Ikaw. Kasi parang... Yan, na-surprise na sarili ko kasi... Okay. Ayoko kasi, nung ginawa ko yung top 10 ko, nandun pa ako sa mga putang ina, yung top 5 ko parang unexpected. Kailangan cutting edge. Yung mga ganong shit. Kasi sabi ko, putang ina, ayokong mag-lie sa sarili ko. Don't lie. Parang ganun. Alam mo yun, I don't wanna lie to myself. Parang dito yung 10 na... Ang sarap lang yakapin ng filmmakers na thank you for these films. Yeah. Eto to, hindi. Like yung Wild Robot, ilang beses ko siya inattempt na hindi ilagay sa top 10, pero... Bumabalik pa rin siya. First time yata ito na I think so. Diba? Parang hindi kita ma-remember na gusto mo ng animation or animated films. So yeah.